Sa unang araw ng pagdinig ng Justice Committee, nakalusot na sa House Justice Committee yung dalawang impeachment complaints laban kay PBBM. Sa botong 46, 46 yung pabor na yung unang impeachment complaint, 46 ang bumotong pabor. Na sufficient nga yun in substance. Inform, sufficient inform, 46. Tapos yung kontra, 1. May nag-abstain na 1. Doon yan sa impeachment complaint na final ni Attorney Andre De Jesus. 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain. The chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. Doon sa ikalawang impeachment complaint, yung final ng Makabayan Black, ang boto ay 35, 9, 1. 35 yung pumabor na sufficient in form, 9 yung nagsabing hindi sufficient in form, at 1 yung abstain. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Kaya parehong lumusot yung dalawa. Yung first impeachment complaint at saka yung second impeachment complaints, parehong lusot sa sufficiency in form. Ngayon, anong ibig sabihin ng sufficiency in form? Ang ibig sabihin ng sufficient in form, ang inform kasi yung maayos ba ang mga notarization, maayos ba ang mga perma, maayos ba yung verification, yung yung pagkakagawa sa kanya, yung form. Kung ano ba, notarized ba ito, verified ba ito, kasi kailangan verified yung complaint. Kaya nga kanina, yung mga nire-raise na issue nila Congressman Rufus Rodriguez, mali daw ang pagkaka-notarize, wala daw verification na maayos. Yan yung mga issue kanina. Kaya yon, yan yung mga nire-raise na issue kanina. Pero ang isa pa nga, dapat daw present yung mga complainants. Kanina, dapat daw present yung mga complainants. Bakit daw wala yung mga complainants? Sabi ni Congressman Joel Chua. Pero sabi naman ni Congresswoman, ni Representative Beatrix Luistro, ang inimbitahan lang naman talaga yung mga kongresistang nag-endorse ng complaint. Pero yung mga complainants, kasi marami yon, hindi na. Anyway, sabi naman ni Congresswoman Laila de Lima, presumed regular naman yon. May presumption of regularity. Ibig sabihin, yung mga perma doon, yung mga... kasi ang gusto sana ni Congressman Joel Chua, ipatawag para matanong talaga kung alam nyo ba itong pinirmahan nyo, yung mga ganun. Sabi ni Congresswoman Laila de Lima, presumed na regular yung... may presumption of regularity dyan. The fact na nagpirma yung mga yan dyan, ang presumption niyan, alam nila yung pinirmahan nila, kaya hindi na kailangang ipatawag. Anyway, verified na yan, notaryado na yan, kaya pwede nang tanggapin yung mga complaints. Anyway, kaya nagbutuhan. Sa butuhan, ayun, marami, 46 dun sa unang impeachment complaint, ang nagsabing sufficient in form. Isa lang yung kontra, isa lang yung abstain. Sa pangalawang impeachment complaint, yung sa Makabayan Black, 35 ang nagsabing sufficient in form. Isa lang ang siyam ang nagsabing hindi. At isa lang yata yung nag-abstain. Kaya lusot na. Ngayon, sinuspend muna yung hearing kanina, babalik sila bukas. Ang bukas, itong February 3 bukas, ito na yung mapagpasya dyan. Kasi ang pag-uusapan na bukas, yung sufficiency in substance. Ano yung sufficiency in substance? Ang impeachment kasi may mga grounds yan. Kailangan pasok doon sa impeachable offenses. Yung mga grounds na naka-outline sa Constitution, yung mga grounds doon na impeachable offenses, kailangan pumasa. Pag hindi pumasa doon, hindi pasok sa impeachable offenses, hindi siya sufficient in substance. Kaya ito na yung bukas na yung
may malinaw bang grounds o mga pasok ba ang mga grounds na sinasabi? O ngayon, kung ikukumpara natin yung dalawa, itong dalawang impeachment, ano ba yung mga grounds? Ito yung sa unang impeachment complaint. Ang sa unang impeachment complaint, ang mga grounds na sinabi ay ito. Ayan, basahin natin ha. Yung kay Andre De Jesus, Attorney Andre De Jesus, ang nag-endorse nito si Congressman Jet Nisay. Anong mga grounds? Ang nakalagay na grounds niya ito sa ordering or allowing the surrender of former President Rodrigo Duterte to the ICC without due process. Yun ang isang issue niya o ground. Failure to veto unprogrammed appropriations in the national budgets. Graft and corruption, including receiving kickbacks from budget insertions in ghost flood control projects. Creation of the Independent Commission for Infrastructure to shield political allies implicated in anomalous flood control projects. Drug use and incapacity to govern. Yan yung mga grounds na dun sa first complaint. Pagdating dun sa second complaint, ito naman yung mga grounds sa Makabayan Coalition, Makabayan Bloc. Ang mga grounds sa Makabayan Bloc, betrayal of public trust, committing 3 impeachable acts including the adoption of the baseline balanced managed o BBM parametric formula in allocating infrastructure projects that led to ghost, substandard, and overpriced flood mitigation flood management projects, abusing his authority to use unprogrammed appropriations, benefiting from the kickback scheme in the flood control mess. Yan yung mga grounds. Ngayon, pumasa kaya yan sa sufficiency and substance? Pumasa kaya yan? Kung titingnan natin, ano ang pagkakaiba ng first complaint sa second complaint? Ang pagkakaiba ng first complaint, yung kay Attorney Andre De Jesus, binanggit niya doon ang tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Impeachable offense daw yon kasi sinurrender si Duterte. Ang isa pa, yung drug use, yung paggamit ng illegal na droga. Sa first complaint, nandun yun. Pero sa Makabayan Bloc, hindi binanggit yung dalawa na yon. Ang Makabayan Bloc, wala sila tungkol dun sa paggamit ng droga at saka yung pag-surrender kay Duterte. Kumonsentrate lang ang Makabayan Bloc doon sa betrayal of public trust at saka yung kumbaga ang pinapalabas dito ng Makabayan Bloc, yung command responsibility ni PBBM. Sabihin pa na hindi siya wala siyang pananagutan, wala siyang direct na culpability doon sa mga korupsyon na nangyari, lalo sa flood control, pero yung kanyang command responsibility doon, na-abuse niya yung authority niya to use unprogrammed appropriations at nakakommit siya ng impeachable acts dahil doon sa mga parametric formula na inadapt. Kumbaga, hindi niya pinigil yun. Hindi niya yun napigilan. Ang mga nangyari na yun, may command responsibility siya. So, kung pagkukumparahin natin yung dalawa, parang mas itong sa Makabayan Bloc, medyo ito yung mas may substance kasi yung mga tungkol sa drugs hindi naman uubra yan. Yung tungkol sa pag-aresto kay Duterte, hindi rin uubra yan. Pero yung tungkol sa paggamit ng budget, yung mga anomalya, hindi mo napigilan bilang presidente, pwede talagang yun ang maging debate bukas. Kaya abangan natin bukas, mga kabunyog, mga kababayan, kung lulusot nga yan sa usapin ng sufficiency and substance. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.